our beloved Boss Mike Cervera. Ibigay sa inyo, 1 milyon ang ninanakaw sa bawat isang tao. Tama! Tama ka dyan, oo. 1 bilyon ang ninanakaw, hindi nga lang 1 bilyon. Pag kinumpute mo lahat yung nakulimbat, oo, baka umabot pa sa trilyon. Mga kababayan. Diba? Totoo naman yung sinasabi niya. Kaya lang, sino ba yung tinutukoy mo? Diba? Sino yung tinutukoy mo? Kasi, alam namin, ang may issue, si Sara Duterte. Sige, tuloy. Ibong ibinibigay sa inyo, 1 milyon ang ninanakaw sa bawat isang tao. Anong klaseng bayan meron tayo? Anong klaseng vice presidente meron tayo? Ito yung sinasabi ni Banat Bay. Oo, mamaya papakita ko. Di ba nakakalungkot po yun? Hindi na ito Duterte Marcos eh. Tayo na ang inaapi dito, bawat Pilipino. Correct! Oo! Tayo ng mga Pilipino ang inaano rito. Inaapi. Ginagawa tayong mga tanga. Oo. At mga kababayan, yung mga mahihina natin na kanilang nilalamangan, yung mga mahihirap nating mga kababayan, ang mas lalong nalalamangan. Dahil tayo mga kababayan, nag-aambag-ambag tayo para may maitulong tayo. Ganito yan, liliwanagin ko sa mababaw. Tayong mga Pilipino, OFW man kayo, sa mampanig ng mundo, nag-aambag-ambag tayo para sa mga kababayan natin na hirap at talaga namang nangangailangan. Idadaan natin sa gobyerno sa pamamagitan ng ating mga buwis na iniipon-ipon. Dadaan sa gobyerno. At ang gobyerno ang maglalatag kung paano ilalatag, ibibigay kay BP Sara. Ibibigay kay BP Sara yung bilyon-bilyon para itulong niya. Bahala kang tumulong dyan. Mga kababayan, ganun po nangyayari dyan. Kaso nga mga kababayan, si Sara Duterte, abay sandamakmak, ang katiwalian. Hindi naman mapagkakaila sa inyo. Kaya nga ako nagugulat, marami pang nagbubulag-bulagan. Kita nyo mga kababayan, ang issue, gumawa ng mga peking resibo para magkamal ng todo. Yung ba ay makatwiran? Hindi po. Yung ba ay kalugod-lugod sa ating mga Pilipino, mamamayang Pilipino? Hindi po. Kalugod-lugod ba yun sa ating umiiral na batas? Hindi po. Kalugod-lugod ba yung tinatawag nilang Diyos na minsang minumura nila? Hindi po. Yan po mga kababayan Yan ang maraming mga katanungan ng marami nating kababayan sa mampanig ng mundo. Yung mga kababayan natin nasa ibang bansa, nakakalungkot. Sila'y nabubuli at nahihiya. Saan kahiyaan? Abay, sa mga bahayag, sa mga pahayag ni Sara Duterte na karamihan na ngayon nagtataka. Nasa tamang pag-iisip pa ba siya? Naloko na. Kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Pagka nagkaroon tayo, mga kababayan, ng pagtitipon, pag hindi na nakatiis ang ilan, nakatulad nating lahat dito, at tayo lumabas sa alansangan para magpahayag ng katotohanan. Tandaan niyo mga kababayan, nasa panig tayo ng katotohanan. Lahat ng binabatikos nila kay Pangulong Bongbong, abay wala pa silang napapakitang resibo. Ang resibo nila, mga kababayan, isinulat sa pamunas ng puwet ni Duterte. Kita nyo, pinapakita nila. Mga kababayan, sinadya pa. Nilagay sa A4, coupon ban. Malaking letra nilagay nila. Pero nasa na resibo? Madali lang yan. Dahil wala lang naman pagkakaiba sa mga pinapahayag nila. Ang kanilang mga ebidensya ay laway-laway lang. Mga kababayan, napakahirap naman na maniwala
sa pamamagitan lang ng salita. Kahit ako, kaya ko magsalita. Sasabihin kong pangit tong nandito sa screen, nakatabi ko. Abay, ayan na yung ebidensya. Kitang-kita nyo na, di ba? Pero mga kababayan, mahirap. Magsasalita ka ng magsasalita ng mga salitang hindi mo saan kung saan mo kinuha. Sa panaginip, sa imahinasyon, o talagang luka-luka siya. Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tapihan ka. At ito pa mga kababayan ko. Itong mga nasa kabilang grupo. Kung ano-ano ang pinapahayag at nilalabas na mga maling impormasyon para lituhin ang sambayan ng Pilipino. Nandyan na daw ay kakampi na daw nila ang militar para suportahan at bantayan ang bising luka-luka. Pero mga kababayan, ako'y nagtataka. Uulitin ko, paano naiisip nila? Samantalang mga kababayan, ang AFP, abay nagpahayag na. Ang sabi, hindi kami sasama sa anumang pagkakabahabahagi nating mga Pilipino. Palakpakan para sa mga AFP dyan. Diba? Dahil nansa tamang katinoan. Naiisip pa nila kung ano maidudulot niyan. Ang mapapahamak at malalagay sa alanganin tayong mga Pilipino at ang ating bansa. Diba mga kababayan? Kaya ngayon mga kababayan, samot-sari na ang kakaharapin na na problema netong si Sara. Oo, nandyan na yung impeachment, inuumang na. Nandyan na yung disbarment, sinampa na. So ano pa mga kababayan, nandyan na rin yung imbitasyon ng DOJ para magpaliwanag siya. Kasi mga kababayan, itong si Bato na kalbo, mga kababayan, hirap na hirap na. Hirap na siyang pangatwiranan din kung ano ba talaga totoo sa pagbabanta daw kuno sa buhay ni Sara. Anak natin na pa mga kababayan, huwag kayong magpapalinlang. Lalong-lalo na sa ganitong itsura. Pag nakita nyo tong ganitong itsura pa lang, walang magandang gagawin yan. Yang mga yan ay yung kanilang sariling interes lang. Uulitin ko. Dahil yung mga yan umaasa na magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Nakita nyo naman, sinabi ko, nung nanalo si Pangulong Bongbong, may alok na posisyon sa inyong lingkod, pero tinanggihan ko. Kasi mga kababayan, hindi ko naman magagampanan, alam ko sa sarili ko. Hindi ko magagampanan, bakit ko tatanggapin yan? Ay, nako mga kababayan. Pero kung ang nasa isip ko, magnanakaw ako, abay, ora mismo, oo ang isasagot ko. Pero ito mga kababayan, nako mga kababayan ko, alam na alam nyo, itsura pa lang, hindi nagagawa ng maganda ito. Banat ba? Tuloy! Hindi na namin kailangan manawagan sa inyo na sumama kayo sa amin dito, pumunta kayo dito, suportahan si VP Sara. Hindi ho. Sinungaling! Ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Sabi yan nung sikat na artista na asawa ni Fernando Po Jr. Ang magnanakaw, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Kitang-kita nyo naman yung pinalabas natin kahapon. Ito ba yung hindi nanawagan? Para pumunta ng lansangan? Pasok! Sigaw ng ganyan, parating ang pagkain. Please tayong konti, hindi kayo pagbabayaan. Kita nyo naman mga kababayan, yan pa lang ang ebidensya. Abay, malupit na. Yan ba yung mga hindi nanawagan na na pumunta sa lansangan, yung ating mahihirap na kababayan? Masyado nyong inaabuso ang kanilang kahinaan. Kawawa naman itong maliliit nating mga kababayan na gagamit ng mga berdugo at mapagsamantala sa bayang ito. Mga kababayan ko,
Kitang-kita. Ayan na ebidensya. Nagsisigawan na yung mga tao. Gutom na sila sa pagdala doon. Para magsisigaw ng kung ano-ano at dinikta ni Digunyo. Ayan mga kababayan. Sana naman mapagmasid tayo sa mga DDS namin na mahal-mahal dito. Manimbang na kayo. Kasi kung kayo ay hindi maninimbang, kayo'y maliligaw at malilito. Yan ang tandaan ninyo. Ang mga pinoprotektahan at sinusuportahan ninyo at pinagtatanggol nyo, yan ang mga mapanlin lang na tao. Nako, oo. Noon pa man, nililin lang na tayo. Biruin ninyo ang pinagmamalaking mga proyekto. Nako, mga kababayan, isang pitik lang. Kahit hindi gumamit ng pondo, pwede na. Diba? Pinagmamalaki nila ang lisensya daw ay aabot ng 10 taon. Ang ating passport aabot ng 10 taon. Mga kababayan, gaano lang? Gaano lang yun? Kahit ngayon, pwedeng gawin ni Pangulong Bongbong. Kung gusto nyo, wala nang magre-renew. Isang salita lang, pwede na yon. Hindi gagamit ng pondo. Pero mga kababayan, balikan natin ang mga nakaraan. Tandaan nyo, ang umubos sa kaban ng bayan. Iniwan ang gobyerno ni Duterte na napakarami nating utang na ngayon nagbabayad ang Pangulong Bongbong para naman masabi, mga kababayan, na magkaiba talaga ang gobyerno ni Pangulong Bongbong at ni Digunyo. Diba? Kayo na mga nakasaksi, kayo na mga nakaabang, kayo na laging nakatuon ang pansin sa mga nangyayari sa ating bayan. Alam na alam nyo yan. Hindi may pagkakaila sa mga tao na mga nakatutok at may pagmamalasakit sa bayang ito. Naninimbang sila kung sino ang totoo. Si Digunyo ba o si Pangulong Bongbong Marcos na nagmamahal ng totoo? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Diba? Sasabihin nila, umutang na naman, nagbenta na naman si Pangulong Bongbong Marcos. Inang-ina nyo, ang dami nyong hindi tinuloy na proyekto na ngayon nakikita natin natatapos at patuloy ang paggawa na pinagmamalaki natin sa ibang bansa. Ngayon, mga kababayan, ano pang patunay nila? Puro na lang pagnanakaw pero hindi nila pinapakita ang bawat natatapos at achievement ni Pangulong Bongbong. May nakita na ba kayo na meron silang pinakita na pinagmalaki nila? Sinabi nila, salamat Pangulong Bongbong, natapos mo yung extension ng LRT1. Salamat Pangulong Bongbong, magkakaroon tayo ng kauna-unahang solar power plant sa buong mundo. Maraming salamat Pangulong Bongbong dahil yung mga subway tuloy-tuloy ang paggawa rito. Salamat Pangulong Bongbong dahil yung mga kalsadang iniwan ni Digunyo, tinapos mo. Salamat Pangulong Bongbong dahil yung tulay na hindi mo natapos na nagkukonekta sa may bandang Mindanao na lugar mismo ni Digunyo. Salamat Pangulong Bongbong. Anak ng pating na yan. Walang ganon kung hindi ano ang kanilang mga sinasabi. Ang kanilang sinasabi. Si Pangulong Bongbong, si Bangag, mga ganyan. Si Adik. Sabi ko nga mga kababayan, kung ganyan lang ang magiging presidente, Adik na maraming nagagawa, mga kababayan, pipiliin ko na siya. Kaysa naman puro salita. Salita na hindi pa nauumpisan, hindi pa nagagawa, pinagmamalaki na nila. Ayan tuloy mga kababayan, build, build, build. Saan napunta? Sa kangkungan. Umasa ang karamihan. Pero meron bang natupad? Sabi nga sa salitang kanto, pinangakuan ka na. Gusto mo pa matupad? Ganyan si Digunyo. Oh, kalma. Baby, kalma.
Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. So mga kababayan, ulitin ko lang. Tayo'y mga Pilipino na naninimbang sa lahat ng mga balita nakikita kung sino ang tama. Palagay ko naman, abay, nasa tama naman tayong katinuan para makita, malaman, maunawaan kung sino ang nagmamahal sa bayan. Di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.